So ito po mga kababayan, unahin po natin itong statement ni Bato. Nagsalita na po mga kababayan si Bato na kung saan ang sabi niya, hindi daw po siya magpapaaresto sa ICC kasi dayuhang korte daw po galing ang tawag dito warrant of arrest. Kung hindi daw niya rirespetuhin yan, hindi daw niya 'di ba? Yes po Ma'am Clarita. Hindi daw po niya rirespetuhin itong warrant of arrest ng ICC kasi galing daw po ito sa dayuhang bansa. No? So kung dito lang daw 'yan sa sarili nating lupa ay rirespetuhin niya. So sa madaling salita mga kababayan, ayaw ni Batong sumuko, ayaw ni Batong pumayag magpahuli at ayaw ni Batong sumurrender sa ICC. Ayan. So ito po mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo na mismong totoo po. Pakinggan nyo po mga kababayan. No? At bukod dyan mga kababayan sa kanyang sinabi ay nagsisi na din po siya. So sa madaling salita mga kababayan, inaamin niya na may mga pinatay siya at nagsisi daw po siya sa mga kanyang napatay na kahit masama daw iyong mga napatay niya, ay deserve at may karapatan din po daw yung mabuhay kasi tao daw po sila. Eh di sana naisip mo yan noon, di ba? Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po ha. Ito po. Yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with it. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Hindi ko nirecognize yung jurisdiction ng ICC. If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with it. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Hindi ko nirecognize yung... Hindi daw niya nirecognize ang warrant na nanggaling sa ICC. Pero kung ang warrant daw ay dito nanggaling sa ating lupa mismo, ay rirespetuhin niya. Kaso lang mga kababayan, ang warrant daw ay galing sa Banyaga, so hindi daw niya i-recognize. Sa madaling salita mga kababayan, hindi siya susuko, hindi siya magpapaaresto. Sa madaling salita. Ganun lang naman yon mga kababayan. So ano bang ibig sabihin? So ang ibig sabihin niya dito, ang warrant na galing sa ICC ay hindi niya i-recognize. So ibig sabihin, hindi niya rirespetuhin. Sa madaling salita, hindi siya magpapahuli. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, kung galing lang daw dito sa lupa natin ang warrant, rirespetuhin niya. So sa madaling salita, ulitin ko. Kung galing daw dito sa ating bansa ang warrant, respetuhin niya. So, respeto. Naintindihan niya, haharapin niya. Pero galing daw sa ICC, hindi daw niya rirespetuhin. So, sa madaling salita, kung sakali man na may mga taga-Interpol na kasama po ang mga kapulisan, kasundaluhan, NBI, CIDJ, or kung ano pa mang ahensya ng gobyerno na dadampot sa kanya, makikipagbarilan siya. Yan po ang totoo, mga kababayan. Kaya narinig nyo naman po, lalong-lalo na sa mga kinauukulan, no? At sa mga naatasan na mga maghuli kay Bato, manlalaban po siya. Yan po ang ibig sabihin. Ang sabi niya, klarong-klaro po alam niyo po ang salitang respeto. So kung ang warrant daw ay galing mismo sa ating korte or sa ating bansa or sa ating lupa, rirespetuhin niya, i-recognize niya. Pero kung ang warrant ay galing sa ibang bansa, sa Banyaga or sa ICC, ay hindi niya rirespetuhin. So sa madaling salita, kung huhulihin niyo siya, manlalaban siya. So ito lang ang aking masasabi. Takbo, Bato, takbo hanggat may lupa pa. 'Di ba, Ma'am Gina Iglet? Yun po yan mga kababayan. No? Kapag pumalag, edi manlaban siya. May warrant siya, dapat siya hulihin. 'Di ba, Sir Pau Rosimo? Yun nga. Yun nga ang masasabi ko. Ang sabi niya, hindi daw niya i-recognize kung galing sa ICC. Pero kung galing sa sarili nating lupa, rirespetuhin niya. So sa madaling salita, hindi niya rirespetuhin itong warrant. So kung sakali man, kung sino man ang naatasan na arestuhin si Bato o kung sino man ang nautusan ng gobyerno ng Pilipinas na makipag-coordinate sa Interpol para arestuhin si Bato,
alam nyo na ang gagawin ninyo. Manlalaban si Bato. Kasi hindi niya nirespeto eh. Ayaw daw niyang i-recognize, ayaw niyang respetuhin. So kung hulihin niyo siya, maghanda na kayo. Kasi manlalaban talaga yan. Yun naman yan, di ba mga kababayan? Mali ba ako sa aking pagkaintindi? Ha? Paki-comment kung mali ako at paki-comment kung hindi ako mali. Ha? Kasi naiintindihan nyo naman. Ya? Kung dito lang daw sa sarili nating bansa, rirespetuhin niya. So kung hindi daw galing sa ating bansa, hindi niya rirespetuhin. So ibig sabihin, manlalaban nga siya. So kung manlaban siya, kung mabaril siya, mapatay siya, kasi nang laban nga siya, sa madaling salita, alam na ng kinauukulan na aaresto sa kanya. Either mamatay siya, mabaril siya. 'Di ba? Ganun lang naman yan eh. Sabi ko nga, nung nakaraang araw, mga 3 araw na yatang nakalipas, mga 3 araw na yatang nakalipas na kung wala pang warrant si Bato, pwede naman siyang magiging state witness doon eh. Gayahin niya si Garma. Hanggat wala pang warrant. Ang problema, may warrant na. May ganun ba mga kababayan? Sa mga nakakaalam po sa pagdating sa batas, actually iba po ang batas ng ICC, iba din po ang batas natin sa Pilipinas. Pwede ba yung ganun na may warrant ka na tapos pag inaresto ka, pwede ka maging state witness? Pwede ba yun? Ha? Pwede ba yung ganun mga kababayan na kahit may warrant ka na, naaresto ka na, makukulong ka, pwede ba yun na maging state witness ka? Kasi si Kerwin Espinosa, naging state witness siya kay Laila de Lima, pero kulong pa rin naman siya. Di ba siya ang nagdiin kay Laila de Lima? Pwede daw, sabi ni Sir Samson Lamarca. Hindi natupad na ang sinabi mo. Di ba? Tapang niya ba to? Takbo na. Go ahead, make my day. Yan na nga. Wala namang nagkaso sa kanya dito. 'Di ba? Wala namang nagkaso sa kanya dito sa Pilipinas. Wala nga. Tapos ang problema lang mga kababayan, ang nagkaso kasi sa kanya sa ICC. Akala ko ba matapang si Bato? Dati niya sinabi kay Sentry na bring it on. Yun nga, 'di ba mga kababayan? Tapos ito pa. Mga kababayan, ito pa yung sinasabi niya, isa. Bukod diyan sa hindi niya rirespetuhin itong warrant kung galing sa ICC, maliban na lang kung galing daw dito sa sarili nating lupa, rirespetuhin niya. So sa madaling salita, manlalaban nga siya. 'Di ba? Ayaw niya magpahuli ng buhay. Ayaw niya magpa-aresto kasi hindi nga daw niya ni-recognize. Pero dito mga kababayan, lumabas mismo sa bunganga ni Bato, inamin niya na nakapatay siya. Marami siyang pinatay pero nagsisi siya. Pakinggan nyo ha. Inamin niya. So deserve niya talaga na kahit sa Pilipinas kung meron mang mag-file ng kaso laban kay Bato, pwede po siyang kasuhan sa Pilipinas. Bakit? Inamin niya na marami siyang pinatay pero nagsisisi siya. Lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. Bakit buhay yan eh. Kahit kasama yung tao na yan, ako, after may makainkwentro ako, tapos may mapatay, pupunta nga ako sa simbahan. Hihingi ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Actually, lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. Bakit buhay yan eh. Kahit kasama yung tao na yan, ako, after may makainkwentro ako, tapos may mapatay, pupunta nga ako sa simbahan. Hihingi ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Kita ninyo, mga kababayan? Kahit daw siya ay may nakainkwentro, may napatay, pupunta daw siya agad ng simbahan. Kasi bakit? He deserved to live. Kahit gaano daw kasama ang kanyang napatay, he deserved to live. Kasi tao pa rin siya. Di ba? Putang ina ba to? Dapat noon mo yan nisip eh. Di ba? Ngayon, kung ano-ano na ikikwento mo sa media, kung ano-ano nang isasabi mo sa harapan ng mga nagbablog. Ayan na. Ayun naman pala eh. Kaya nga, di ba, Mamulait? Di ba? Sabi niya, bakit kasi sinunod mo si Duterte, alam mong bawal pumatay, habang buhay mong dadalhin yan, may karma yan kung di mo maiwasan. Sabi nung nag-post.
Ulitin natin. Actually, lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. Bakit buhay yan eh? Kahit ano kasama yung tao na yan, ako, after makainkwento ako, tapos may mapatay, pupunta nga ako sa simbahan. Hihingi ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit ano kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Diba? Kita ninyo mga kababayan, inamin ni Bato na may pinatay siya. At kapag nakapatay siya, pumupunta daw siya ng simbahan. Nanghingi siya ng patawad sa Panginoon kasi ang kanyang pinatay kahit gaano daw yun kasama ay deserve daw mabuhay kasi tao pa rin siya. At pangalawa, inamin din ni Bato at sinabi niya na kung ang warrant ay galing sa Banyaga or sa ICC, hindi niya i-recognize, sa madaling salita, hindi niya rirespetuhin. Pero kung ang warrant ay galing dito sa sarili nating lupa, ay kanya daw rirespetuhin. So sa madaling salita po mga kababayan, ay si Bato po ay manlaban. Manlalaban po si Bato. Sino ba yan? Richel Polinar, yung bayarang vlogger. Yan ba yung kaharap ni Bato na sinasabi niya ngayon? Si Banatbay ba yan? Yan ba yung mga bayarang vlogger? Yung pumupunta ng China? Tapos kakasama ni Trixie Angeles Cruz? Di ba? So, klarong-klaro po yun mga kababayan, na mismo si Bato nagsalita na hindi siya susuko, hindi siya magpapahuli, hindi siya magpapaaresto dahil hindi daw niya rirespetuhin or i-recognize itong warrant of arrest na galing sa ICC. Maliban na lang daw kung galing dito sa ating korte sa bansang Pilipinas. Tandaan niyo po yan, mga kababayan. Di ba? Ayun na. Kasi alam daw niya, di ba mga kababayan? Kung naalala ninyo, anong sabi ni Bato? Ito. Bato sa Interpol. Nang marinig natin, Ito, Bato, Interpol. Bullshit. Ito, Interpol! Tawagin na natin, Senador Ronald Bato de la Rosa! Ayan na. Magandang gabi sa ating lahat! Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o iinganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga... Bato, ito lang masabi ko sa'yo. Ito pala nga mga DDS, plinastic na kayo ni Bato. Ito yung time na to, di ba na-aresto na si Digong. Plinastic kayo dito. Bakit? Sabi niya, ulitin ko alam niyo sabi ni Bato dito, alam niyo sinungaling talaga to si Bato. Pakinggan niyo Pakinggan niyo. Magandang gabi sa ating lahat! Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o iinganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ngayon mga kababayan, alam niyo kung bakit sinabi ni Bato na nahihiya siya, na hindi niya napigilan na dalhin si Digong sa ICC? Kasi bakit? Mas nauna siyang nagtago kaysa sa pupunta ng Hong Kong. Kasi ganito yan, mga kababayan. Nung time na si Digong ay pumunta ng Hong Kong, alam ni Bato na may warrant na. Pero, anong ginawa ni Bato? Nilihim niya. Hindi niya sinabi na may warrant. Kaya nga mga DDS, si Bato po sa ngayon, nililinlang kayo. Lahat naman talaga ng mga Duterte Black, kadalasan manlilinlang. Bakit? Nung gabi na si Digong ay palipad ng Hong Kong, alam na ni Bato na may warrant. Pero hindi niya sinabi kasi ang alam niya,
kapag sumama siya doon, baka kasali siya. Si Bato po ang kauna-unahang manok ni Digong na traidor. Totoo yan. Mga DDS, tandaan ninyo, kung sinabi lang ni Bato na alam niyang may warrant na at hindi niya patuloyin si Digong papuntang Hong Kong, hindi sana maaresto si Digong. Kasi bakit? Pag nasi Digong sa Davao sa baluarte niya, mahirap arestuhin si Digong. Makikipaglaban ang tao. Magiging human shield ang taga Davao. So hindi talaga makakapasok si Tory doon. Mahihirapan. Magkakagulo, magkakarayot sa Davao. Mangyayari tao versus kapulisan. No? Katulad doon sa nangyari sa pag-aresto kay Kibuloy. Kasi ang mga tao, mga kababayan, alerto sila eh. Si Kibuloy inaresto. So may possibility na si Tatay Digong ay isusunod. Pero anong ginawa ni Bato? Nilihim niya. 3 days pa lang bago lumipad si Digong. 1 linggo na ang warrant hawak ng kapulisan. Actually, 1 linggo yata or 3 days, 4 days. No? Kasi pinagplanuhan yun kung paano hulihin, saan arestuhin, saan siya bandang hulihin. Pero alam niyo kung bakit? Alam na ni Bato yun na may warrant. Hindi niya sinabi. Hinayaan niya na si Digong pumunta ng Hong Kong. Pagbaba ni Digong galing Hong Kong, pagbaba sa NAIA, doon inaresto si Digong. Pero wala si Bato. 'Di ba? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Nagsinungaling si Bato. Alam niya, maraming kontak si Bato. Pulis yan eh. PNP chief ka? Wala kang katiwala sa loob? Napaka-imposible. Tapos senador ka pa? Doon pa lang, nilinlang na ni Bato ang mga DDS. Sa totoo lang mga DDS, hindi ko naman kayo inuutosang magalit kay Bato. Pero kung meron man kayong sisihin, hindi sana makulong si Digong kung sinabi lang ni Bato na may warrant na. Ang problema lang, bakit hindi siya sumama sa Hong Kong? Kasi ang sabi niya, nangangampan niya sa bundok. PDP laban kayo eh. Grupo kayo eh. Bakit ka titiwalag sa isang grupo kung walang mangyayari sa'yo? Diba? So, ibig sabihin, humiwalay ka kasi iniiwasan mo. Hinayaan mo na si Digong lang maaresto, hindi ka kasama. Wala ka pa namang warrant at the time. So, ibig sabihin, alam na ni Bato na may warrant si Digong. Nilihim niya lang. Kaya dito sabi niya, nahihiya daw siyang pigilan. Paano niya pigilan? Wala nga siya. Diba? Ako talaga ay masama ang loob ko. Mahiya ako sabihan kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko po. Nung nangyari yon, hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. Diba? Sinungaling. Ito. Dapat kasi hindi pa binalita na may warrant na siya, naudlo tuloy. Alam mo, sa totoo lang, Bimbo Marcado, hindi ko alam kung DDS ka ba talaga o loyalista ka. Alam mo, natural lang yan ibabalita. Bakit? Para aware siya. Alam nyo, sa totoo lang, ibalita nyo man yan o hindi, na may warrant si Bato, aarestuhin pa rin yan. Wala namang problema kung ikalat mong may warrant yan kasi hindi naman nanggaling sa batas natin yan, nanggaling yan sa ibang bansa. Diba? Kahit ibalita mo man yan, doon din naman pupunta yan. Doon din naman yan hahantong. At saka, paano nangyari na sinabi mong naudlot? Paano mo nasabing naudlot? Nirelease na ba? Hindi pa naman At noon pa man si Bato, Abril pa lang, alam na ni Bato, April pa lang, sinabihan na yan ni Sara na mag-ingat siya. Diba? Napatay sa tukang kamag-anak ko na nagbibenta ng shabu, kaya dapat kasama siya sa makulong, sabi ni Slick Rick. Siguro, diba? Siguro kung
Alam nyo, kung ang anak mo, yung kamag-anak mo na nagbenta ng shabu, deserve niya yun. Yeah? Alam naman yung illegal yan, bawal yan sa bansa natin, magbibenta siya. Tapos, alam nyo yung mga rason na ganyan, hindi mo dapat, alam mo, kung yung loyalista ka or kakamping ka, tapos may kamag-anak ka na napatay doon sa tukhang ni Digong, hindi mo dapat kaawaan yan. Dapat sabihin mo, deserve niya. Saan ka nakakita illegal yung pagbibenta ng droga tapos magagalit ka at gusto mo ikulong si Bato? Kung ako si Bato, tadtarin ko pambala yung kamag-anak mo. Na? Ikaw mismo ikukonsinti mo. Alam niyo, minsan may mga DDS ganyan no, magpapanggap no loyalista pero bobo mag-comment. So doon pa lang mga kababayan. Kamag-anak ko yun, sir. Kamag-anak ko. Ano naman ngayon? So, porket ba kamag-anak mo nagbenta ng droga, hindi na pwedeng patayin? 'Di ba? Kasi alam niyo sa totoo lang, may batas tayo na arestuhin, kasuhan, ikulong. Kung maabsuelto, laya. Kayo nga mismo kamag-anak niyo, hindi niyo na redisiplina eh. 'Di ba? Dito tayo hindi magkasundo Sa mga nanonood sa akin na may mga kamag-anak na nagbibenta ng droga, gumagamit ng droga, huwag niyong ipagkalandakan dito sa live na to. Ito, sa totoo lang, ang pag-implement ni Digong ng droga ay maganda yun, yung war on drugs. Pero yung proseso, mali. Kahit ako, anti-Duterte ako, hindi ko kinakalaban yung pag-implement niya. Ang mali lang ng pamamalakad ang aking kinakalaban. Pero bakit? Yung droga na yan, kahit may kamag-anak ka na nagbenta tapos napatay, dapat nga magpasalamat ka eh. Kasi bakit? Kung kayo mismo, kamag-anak, hindi nyo na-disiplina yung nagbenta, hindi naman yun mapatay kung kayo sa inyo pa lang, maaga pa lang, didisiplina nyo na. Ang problema lang kasi, hinahayaan nyo eh. Diba? Masasali ba sa drug watch list yun kung baguhan pa lang siya? Dapat talaga makulong yung mga dutain na yan at lahat ng nakapakali. Alam mo, sa totoo lang, sa mga kamag-anak dyan ninyo na nagdudroga, diba? Mali po ang paggamit ng droga. Alam ko naman na mali ang pagpatay. Pero hindi naman yun ahahantong sa pagkamatay kung dinisiplina nyo mismo. Alam nyo mali, hindi pwedeng ganun. Yung mga rasunang ganyan, hindi mangyayari at hindi ako papayag sa ganyan. Hindi porket anti-Duterte ako, ay sasang-ayunan ko yung sinabi mo, kamag-anak ko yun, sir, kamag-anak ko yun. Kamag-anak mo nga. Pero alam mo, ang droga bawal. Bawal ang droga. Kahit kamag-anak mo yan, kung hindi mo kayang disiplinahin, hahantong talaga siya dyan. Pero kung ang ipaglalaban mo ay dapat makulong si Duterte, makulong si Bato kasi pinatay ang kamag-anak mo, parang mali naman yata yun. Diba? Parang mali naman yata yun. Diba, Sir Michael? Mali yun. Kahit sino po sa comment section tanungin po ninyo, mali po yun. Hindi po hahantong na matukhang ang kamag-anak nyo kung didisiplina nyo po umpisa pa lang. Do you think masali siya sa drug watch list? Do you think masasali siya sa drug watch list kung hindi siya alam ng lugar ninyo? Kasi I will tell you the truth, or I will tell you frankly, kababayan, nanonood sa akin. Once kasi masali ka sa drug watch list, no? Kilala ka na sa lugar nyo. Known ka na. Di ba? Known ka na. Hindi ko po, kung ako tanungin, kahit sabihin ko kapatid ko, pusher, user, tapos namatay sa tukhang, hindi ko dapat ikagalit yun. Bakit? Simple lang. Kung umpisa pa lang, di ba? Kung umpisa pa lang, nakita mo droga yan eh. Bakit nyo hinahayaan? Di ba?
bakit nyo tinutolerate? Hindi porket nagpa-implement si Digong ng ganun ay masama na. Hindi ako kumakalabang sa implementation niya. Ang kinakalaban ko lang yung proseso. Kasi dapat kapag pusher ka, user ka, hulihin ka, arestuhin ka, kasuhan ka. Pag naabsuelto ka, laya. Pag hindi ka maabsuelto, ibig sabihin, kulong, convict. Pero yung pagpatay diretsyo na walang due process, yun ang mali. Pero kung ang ipinaglalaban mo kay pinatay kasi nagbenta siya, ay hindi po yun po pwede sa akin. Hindi po pwede sa akin yun. Deserve niya yun. Bakit? Hindi ka po masasali sa drug watch list kung hindi ka known sa lugar na yan. Di ba? Hindi pwede yung ganun mga kababayan. Kahit loyalista ka, kung ganun ang rason mo, yes, naintindihan kita kasi kamag-anak mo yun. Pero, alam nyo, meron nga tayong kasabihan eh. Di ba? Alam nyo, meron nga tayong kasabihan. Ang pagdidisiplina, nag-umpisa yan sa pamamahay. Sumusunod na ang mga guro. Pangatlo na dyan, ang kinauukulan na nagpapatupad ng batas. Di ba? Yun po yun. Yun po yun.